Praise the Lord. Amen. Si Jesus mutabang. Pagkanindot. Tinuod yun na, mga kaigsunan. So, good morning once again. Welcome to our morning service, mga kaigsunan. And this is still a message of success. This is still a message of success. And this is number 81 sa atong success. Still, a series of success begins when you believe in God. This is number 12, part number 12. And this is a series of when you become a part of God's economy. Ikatulo ni sa economy nga lesson, mga igsoon. And let's open our Bible please to 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Unya, samtang naminaw mo sa mensahe, mga igsoon, i-picture out ang imong kaugalingon kung naaba ka sa sakto nga lugar, nga ma-picture out man nimo ang giistorya sa Bible sa imong kinabuhi kanon. Or na-miss out na nimo ang imong kinabuhi. Okay? 2 Corinthians chapter 9 verse number 8 atong barugan ni basahon na to, mga igsoon. Dili lang kay barugan ni nato sa pagbasa, kundi barugan gyud ni natong bersikulo. Amen. No? Tuhuan gyud ni nato, mga igsoon. Together go. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, that may abound to every good work. God has His own reason why He want to bless you. So ato ning sabton karong buntag, mga igsoon, mag-ampot ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful and grateful sa imong mga panalangin. Salamat sa imong mga pulong nga kanunay mubadlong namo, Lord. Ang imong pulong sama sa usa ka staff nga kung malihis mi, maoy mo bira namo, maoy mo giya namo sa insakto nga dalan. And thank you, dear God, nga karon sa among panahon nga makalibog na ang kalibutan karon, daghan na kay pamaagi sa kinabuhi. But thank you so much for the Bible nga nahimo namong GPS guiding us into the right direction. Just please help us, dear God, to always open our Bible so that we could be guided by the Word of God, by your Word, O Lord, and through the power of the Holy Spirit nga maoy mugiya namo, Lord God, sa among pagtuman sa imong mga pulong. And please use me this morning to preach your word, O God, with boldness and with power. Prepare the hearts of your people. This is for your glory, O God, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, when you become part of God's economy, mga kaigsunan, you need to understand this. Daghan kang nausab sa imong kinabuhi. That if you're not going to understand His way and understand His will, magunahuna gihapon ka that you are under the economy of the world. Kung naa ang imong unahuna sa ekonomiya sa kalibutan, mao na ang imong pamaagi sa kinabuhi, mga kaigsunan, ang simbahan way labot. Walay labot ang buluhaton sa Ginoo. Walay labot ang giinvesan ni Christ sa iyang kinabuhi, nga mao ang ebanghelyo, nga mao ang simbahan nga iyang gihatagan sa misyon, nga ang gospel nga iyang ginaugan dinhi 33 ka tuig, igsoon, di nimo panumbalingan. Imagino na nimo unsa ta kamangtas nga Kristohanon nga giandaman na sa Ginoo, gipili ka unya giingnan ka sa Ginoo, o apil ka nga akong giintriguhan aning precious message, precious seed. I will entrust this to you. Unya pagkahuman dili nimo tagaan og importansya tungod lang sa panginahanglan. Ay pa naminaw ta. So atong i-insaktuhon atong kasing-kasing, mga kaigsunan, nga sa dihang naluwas ka, automatic, you need to understand that you are under the economy of God. Kung atong nahinunduman ang gisundan ani, mga igsoon, you need to return your tithes. Nga naman, that is God's way so that He could bless you. Financially. He could bless you financially. Then you express your love through your offering. Then you show to God that you love what He did. He died on the cross to save the world from sin and support His mission. Amen? So katong tulo ka mga giving, mga kaigsunan, usa ang returning, duha ka giving, kato siya dapat imo tong i-maintain sa imong kinabuhi. And so that you could proceed in this message.
Number one, God wants you to give bountifully. How can you give bountifully if you are not blessed? How can you give beyond what you can think? Kung ang imong hunahuna nagsikag pangita kinsay manghatag nimo. Are you listening? So kung na-miss nimo mga kaigsunan ang panalangin sa Ginoo tungod kay sige kag panuli sa Ginoo, when the message of God urges you to give bountifully, that is a big problem. Makaingon ka, grabe ni pastor, what jud ni kasabot? Wala yun ni kasing-kasing among pastor kay kikita na siya nga ang among dagway nagkalisod na gyud og ayo, sigihan patag ingon og hatag. Di masuko ka nga maunta na makapabuhi nimo. Amen. So usa ka Kristohanon nga bata nga masuko og ingnong kaligo. Masuko og ingnong panutbras. Masuko kung ingnong katugog sayo. Di ba puros man na makaayo? Pero ang mga bata, mga suko. Masuko kung ingnong kauna. Kay nagduwa. Pugsulon sa makaayo sa ilang kinabuhi. Pero pag dili makaayo mga kaigsunan, maunay ilang ganahan buhaton sa ilang kinabuhi. Sumura kag Kristohanon nga bata, walay buot. Kasi mo ibuot ana nga inog kaligo, di maligo. O di pa pag nibasa ta sa pulong sa Ginoo, tabla rang naligo ta. Kay mo ni makapahinlo nato mga kaigsunan, unya pagsunon kay ka sa pagbasa sa Bible. Pagsunon kay ka sa pagtuman sa pulong sa Ginoo nga makapatulid sa imong kinabuhi. So mo ni nga nigawas ka nga dili ka na bitang matured nga Kristohanon, masuko ka ingnon oy. Give bountifully. Ayog hatag og sparingly. Tanawa sa verse number 6. Verse number 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. This is maturity. Ang mga mature Christians makasabot ani nga kung gamay lang imong gitanom ayaw expect og dako nga ani. Kung daghan ang imong gitanom then mag-expect kag dagkong ani. O kinsa man ang mga Kristohanon nga mag-expect og dagkong ani nga gamay gitanom, kanang mga Kristohanon nga wa pa katubo. O tanawa ang mga anak natong gagmay nanrabaho ba na sila? Pero panahon sa kaon mga igsoon, ang ganahan nila ang ilaha dagko. Wala sila naghago, pero sila'y gusto mo hakop. Kabantay mo, kinsa nang wala naghago, mo'y gusto makaangkon? O tanawa na mga tao sa kalibutan, mga igsoon, nga nagaminyo na diha nga way preparasyon sa kinabuhi. Nagsigig-singgit sa gobyerno, lisod ang kinabuhi, way trabaho. O nganong wa man kay trabaho? Sa banas presidente. Kanang wa kay gikaon sa banas presidente. Sa nanimo, nganong wa man ka naningkamot sa imong kinabuhi. Nganong wa man ka nagpreparar, nisod magkas kaminyon nga di ka andam. Nagtuo sa yon. Nganong ni-enter? Amen? So pag-abot na nagkalisod na, dagang king anak, galin niya, ang gobyerno sadan. Question. Sa dihang naglingaw-lingaw mo, nanawag ba kas presidente? Presidente, maglingaw-lingaw meron. Nananghid ba ka? Wala. Muna saag ang mga tao, mga kaigsunan, kay dili mature og pangunahuna. Wala kay gitanom, gusto ka mo ani. Ang tudlo sa Bible, he that soweth sparingly ayaw expect og bountiful harvest. Right? Amo na. Ang naitabo, ang kita, Kristohanon, kung sa mga tao nga di Kristohanon na, ang kugihan, madato man jud. Depende kung ano siya gaguan, no? Kay kugihan manilhig sa dan, di ginam dato. Kay, mora may kaya sa iyang hunahuna.
Di ba? Ang kugihan nga magbantay og kana mga sakyanan nga mamarking, di ka na madato. Kadlaw nag-atang na dito kasi mo parking. Pero mas dako nagkita kaysa nanabaho sa kuan diha. Minimum wage. Di ba? So na daghang kugihan. Kana mga janitor, kugihan kayo manlimpyo sa iyang. Kugihan kayo mo duty, sayo kayo. Unya, kugihan kayo siyang trabaho. Di na sila madato. Kay sayop man ang iyang gikugihan. Kung mainsakto lang ang iyang gikugihan, madato yun na siya. Bisan pag di siya luwas. Nasabta na to, Igsoon? Fair ang Ginoo ng dapita. Pero sultian ta mo, sa dihang na under na ka sa ekonomiya sa Ginoo, dako kay kagbintaha sa mga dili luwas. Dako jud kay kagbintaha kay daghan kay mga gitudlo sa Ginoo nga mga extra blessing nga only for the children of God. Nga nagkalisod gyapon. So therefore I conclude daghan kay immature Christian. Nga nagsigig pamasol, apil-apilog pamasol, nga wa man anta kay gi-invest, nya namasol ka. Kristohanon, kung naatay kauban sa atong simbahan, nga musunod sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, mosinso ang kinabuhi, ayaw ka-beauty. Pumnay na itabo sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon. Nagani mo sinso, to dito ka-beautanan, brad, ikaw may gipanalangin na Ginoo, brad. Unsa na siya parol? Nga nindot kay tan-awng daghang magbitay? Paminaw ta mga kaigsunan. We are blessed individually. We are kanang given a chance individually to be blessed. So dapat kita tanan maghuna-huna ta. O de, usa ka pamaagi nga panalangin natin sa Ginoo. Give bountifully. In Galatians chapter 6 verse number 7, the Bible says, "Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Dili nato mailad, dili nato malingla ang Ginoo mga kaigsunan ug nindot nga putos. Kaya ang tan-awon sa Ginoo dili putos. Ang tan-awon sa Ginoo ang sulod sa putos. Your heart. Dili mo tanaw ang Ginoo sa imong dagway. Sa diyang muhatag ka. Ang tanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. And God knows what is bountifully. It doesn't matter of the number that you give. Ang Ginoo kay bawog, bountiful ba na imong giving? It doesn't matter 100, 1,000, 10,000, 100,000. It doesn't matter mga kaigsunan. God knows nga 100,000 imong gihatag, but that is not bountiful. God knows nga imong gihatag 1,000, but it is already bountiful because He knows. He read your heart. Amen? God is not mocked. Di gid siya pwede nato malingla. Di nato siya pwede malipat. Mao na niyo ang Bible, be not deceived. Be not deceived. God has a rule. What you sow is what you're going to reap. Expect kag blessing, wa makanituman. Expect kag bubo sa panalangin, wa makanitites. Muna kung mo join mo sa Caldero business, mga kaigsunan, make sure that you're going to tithe. Ang uban niya, dito mga pil, kay makaibaw sa pastor, pila tong income, tanawar ka? Makaibaw kong sadi, kinala juga mo tithes. Kay ikaw ray gahikog sa imong liog. Kung dili ka mo tithes, di ba na ako, iyam nas Ginoo. Giintrigo sa mga pastor. Pero ang Ginoo may mutanaw, kung nag-tithes ba kagwa, dili ako. Sagud taw, di man na akong pulong, iyam nas Ginoo. If you disobey God's word, you have sinned against God. So iyan ang balaod, Ikson. Be not deceived. Kasi may mo deceive ni mo. Kanang tapad ni mo. Nga maingon nga, ito, tithes. Ito, tithes. Tanawan na yung kinabuhi. Kanang nagsig pangutanan ni mo. Kung blessed ba na. Tanawag, gigamit ba na sa Ginoo? Ha? Tanawag na mo nga ba na? Because sometimes we could manipulate service, but we could never manipulate fruit.
ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, ang tinuod nga honest, ang tinuod mga kaigsunan, tugutan sa Ginoo, intriguhan sa Ginoo, intrasan sa Ginoo, og treasure, which is the souls of men. Inumdumi na. Nga kung masaligan na gyud ka, himuon ka sa Ginoong pastor. Kaya ang imong tinguha, dili sa lapi, kundili ang buluhaton sa Ginoo nga mulapad. Mo na daghang kay pamaagi mga kaigsunan, usay maluoy ta ni mga pastor kay sa kalisod biyaan na lang simbahan kay mangayo mangita og kanang ayuda ba. Maluoy ta. Nganong naingon naman tungod kay ang mga katawan sa Ginoo wa kasabot. Ya luoy kin taon mga pastor kay mao na ang naong nila ba murag mga kayuan. Di man to naangay ingonana. Pag nakita sa mga membro, uy, si pastor mo, nganong mo lakaw si pastor kay wa nay magamit sa ministry. Uy, dapat mauwa ang mga membro. Di kay mag-meeting ta niya ato ni ipalagpot atong pastor kay bisig biya. Nganong sim nagbiya? Mubiya man ng manok nga wa nay matuktok. Ang nay mo iro ay pakana. Balhin na ito na silingan kay tuan itong pagkaon. Right? Ang dili ra mo biya nga di mo pa kanon ilaga kay bisag unsa na kanon. Hastay mo sanina kanon. So para mohawa ng mga ilaga dapat wa kay sanina, wa kay mga karton, wa tanan, wa siya makit-kit. Way kahoy. Way bay. Way bay wa ilaga. Pero samtang naa kay bay, lagi na ilaga. Sigdi na mo pakanon mo pabili na. Ana kabaga ang nawong ng ilaga. Kay mukaon na kung wa ka diha. Pero na ka diha di gyud kaon. Mutago na. Galatians 6:7 is in the Bible. Luke 6:38 tanawa kung unsa ang panalangin sa Ginoo kung mutuman ka. Usa gisulti sa Luke 6:38. Give. Depende unsay mo gi-give. Sparingly or bountifully. So how much would you like to give? Then here's the word of God. And it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Bountifully or sparingly. It depends on you. So kung maunay buhaton sa Ginoo, mga kaigsunan, o sa mga sugarol pa, magamit sila ng mga sugarol sa atong illustration, no? Kung sa mga sugarol pa, nipusta ka og G's. Nakadaog magkag 100. Do, siya nga, uy, may pa akong ipusta dako. Pusta ko 1,000. Napildi. Mao na diha. Tungod kay dili tinuod ang imong learning. Sugal ang imong style. Walay makadaog sa sugal. Puro pildi na. Mga kaigsunan. Bisan pag ino ka makadaog, kadagha mo kutkot sa imong daog. Daghan kay mo kutkot sa imong daog. Pero kaning blessing sa Ginoo, dili sila kahibaw nga na-bless ka. Because God will protect your blessing. Tanawon sa gibuhat sa Ginoo, nihatag ka ang gibuhat sa Ginoo, and it shall be given unto you. Did you kalkansiyon sa Ginoo? Giunsa niya pagbalik? Good measure. Good measure. Amen. So, di na ka mo balibad na. Wow. Thank you, Lord. Gibalikan na yung Ginoo. Napa, press down. Gisansan. Giuyog. Gipaawas. Tinood ka, Pastor? Yes. Kisa mamunaog siya? Aron niya ng buhaton? No. Shall men give into your bosom.
ug nagnegosyo ka, clients na. Mo nabulahan ka na nagnegosyo, kay men are clients. Kung nagtrabaho ka, usaray amo nimo. Dili men. Tegang kag bonus. Okay lang. At least na bonus. Pero ang nakadawat sa daghan nga panalangin nganong nabonusan ka, ang imong amo. Pero kung gusto nimo nga ikaw mo'y mapanalanginan gyud sa Ginoo, free yourself for the Lord. Be the boss of your time so that you could give it to the Lord. Mo man na. Amen? Ganahan mo si Luke 6:38? Amen. O ganahan mo sa first word? Mo na yung daghang mga Kristohanon. Ganahan sa Luke 6:38, pero except sa give. Ganahan ko aning given unto you. Ganahan ko ani. Pero ang first word is the problem. Mo na. Sakit mga kaigsunan, pero tinuod. Proverbs 11. Unsa ka blessed ning maghihatagon ka bountifully. Proverbs chapter 11. Kung mangalkal lang gyud ta diri sa Bible, no? Daghan kay bulawan. Daghan kay bulawan. Kung mangay kay ra gyud ta diri sa Bible. 11:24 to 25. Unsa gisulti sa Bible? There is that scattereth, wala ni nagkatag ha, kundi nang hatag. There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Naay nang hatag ni daghan. Naay nang hakog, iyang gikip more than sa iyang gikinanglan na pobre. Ang pobre pa gyud is poverty. Dili poor. Pobre nga nagkalisod. Pobre na nagkalisod pa. Poverty, mga kaigsuonan. 25. What will happen to the giver? The liberal soul shall be made fat. And he that watereth shall be watered also himself. Naliman ka? Amen. Kung ikaw nga naghatag, mahatagan sa kag-apil. That is the principle of God. It is just like preaching. The more you preach, the more you grow. Parihara na. It is just like teaching. The more you teach, the more you grow. Ikaw nga nag-teach, mas una ka nga ni-grow, kay ikaw may nanghatag. Maunay prinsipyo sa giving. He that teacheth will learn first and will learn more. Kaysa diyang ni-teach na ka, samtang nag-teach ka, mas naapad yung ka na-learn tungkol sa interaction sa imong student. Right? Muna bulahan ni ng hatag. Mga kaigsunan, ang Bible na nagsulti ana. So kay bulahan man ng mga hatag, ang ato na lang issue ani, how big is your giving? Sparingly? Or bountifully? Muna diferensya mga kaigsunan sa liberal manghatag ug sa kanang tinipid nga mohatag. Magkalisod kay noon. Nalimang ka na resulta na. Ang uban mangingon nga, sige ta paghatag, mapobre ta. Amo ni ang gisulti sa Bible, tubag na sa imuha. Di ka manghatag, di ka mapobre. Magkalisod ka nga pobre. Pero kung mohatag ka, lisod kay ka mapobre. Number 2. God wants you to give cheerfully. Cheerfully! Muna, sa dihang muhatag na ka, bantayan mong dagway. Cheerfully. Ayaw pagmugot. Balik ta 2 Corinthians, chapter 9. Verse number 7. Tanawa sa gisulti. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Dili gyud na masipyat mga kaigsunan.
God loves a cheerful giver. Katong malipayon, di gyud ka mahimong cheerful kung necessity. Di ka mahimong cheerful kung grudgingly, obviously. Nasuko ka muhatag niya cheerfully. Di pwede, oy. Amen? Kani mga cheerful giver are those giver who are willing to give. Tanaw ko sa nitabos Macedonian Church. Because they are cheerful, sila may gipasabot ani. Ang preceding chapter ani, chapter 8 mga kaigsunan, talks about the Macedonian Church. Ni continue sa chapter 9, sila may gipasabot ani. They are the cheerful giver, the willing people to give. Mo na di ka pwede, mo na panalangin ka sino, o kay nga naman willing man ka. Dahil pa nakasabot ha? Now, sa gisulti sa Bible, according sa imong kasing-kasing, gi-purpose na nimo daan. Wala ka nakurati. Giving na. Ay, giving na. Hala, giving. Wa gi-purpose. Kasi pasabot na ng gi-purpose sa imong kasing-kasing. Sa balay pa lang, andam na ang imong offering. Andam na. Wagi sila. Andam na. Di kay pag-abot diri, dili pa ka, may tanto pag-abot, kuha na yung envelope, atong andamon. Yeah, purpose naman, di kuha ang envelope, niya magkaman, kuha papin. Di ka nag-blank, ani, oy. Ataw na yung kuridason, oy. Nitubag ka diha, awa ka kasabot. Mga kaigsunan, dili pasabot, complete answer ka, pasar. Huwag mo kasabot. Na anay gipasabot, kanang gipansuwat diha. Dili pasabot, nga imo nang tubagan tanan. Ang importante ra na, first 3. And if you want more blessing, then proceed to number 4. No? Hantod sa kinaubsan. If you want more blessing, I believe in giving. Oh, pagkahuman mo sa ikatulo, if you want more blessing, then continue. Dili kay kuridason mo tanan, yung waka kasabot, usain mo pamutang diha, yung kahuman, agoy, wakaabot, papasitong kuan bi. Nasubraan magsuwat, papasi ilisi. Dili na inguna na ang giving. Oy, give purpose na nimo. Una na mong hibaon, pila may blessing gihatag sa Ginoo nako, pila tithe sana. O na kay tubag number 1. Then imo na pangutan na mo kasing-kasing, how much do you love the Lord? Tubag din na siya, o na kay tubag. How much would you like to support God's mission? O di na kay tubag. Then after that, you want to proceed? Oh, press the next button. Ana na. Simple na kayo ng giving. No? Pero, kung ang imong gitanaw mga kaigsunan is your greediness, wala. You cannot give cheerfully. Pag abot na dire, wala na. Bagot-botli. Nagmarmar na ka. Ikatulo. After sa cheerfully mga kaigsunan, tanawa ang kasing-kasing sa Ginoo. God wants you to live sufficiently. That is the desire of God for His children. To live their life in a sufficient way of living. Pagkaninduta ni kinabuhi, balik ta 2 Corinthians mga kaigsunan. 2 Corinthians chapter 9, 8 to 11. And God, nabadiha ang word nga pastor. O nga si pastor may imuhang tutukan kung panlitan nahitabo ang imong gi-expect. Giunsa na nimo paghatag, Brad. Giunsa na nimo pag-uli, Brad. Ganong lain kag tinanawan ako. Hindi na tinaw, di mo gitudlo, pastor. Naas Bible, wala. Tayo pa, naas Bible, wala. Naas Bible. Pero kung man ganin na nahitabo, dito ka nisangit sa point number 2. Muna ayaw tanawa ang akong naong, o ayaw kong tanawa nga mura ka o kanabitong, ako na nang gibuhat di tinoon. Tanawa o? Kinsa na imong gihuwat mo uli di ay?
Ingon sa Bible, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work, mga kaigsunan. Ang Kristohanon nga ni uli, ang Kristohanon nga ni express ang gugma, ang Kristohanon nga ni support sa mission, dunay heart mo work sa buluhaton. And that is why God will bless you. Pero kung nihatag la ka, para balikat kay Ginoo kwarta, pero ka na ginegosyo ni mong Ginoo ba? Kay ba ang Ginoo anoy? Kung ulit sa tithes, kay laliman ka, bubuan ka, labaw palis ka pa. Labaw palis 30%. So, hatag ta ulit ka tithes, laliman ka, bubuan ta, watu-wata. Lahi mong expectation. Ang expectation ni mo, wa na kay kabutangan sa panalangin, tungod kay nangalagad ka. Sabta, God is able to make all grace, mugukod ni mo, ang tanan nga grasya, padung ni mo, that ye, ikaw, nga naghatag, sakto nga paghatag, sakto nga desire, having always having all sufficiency in all things. In all things. Sa imong kinabuhi, tanan gikinahanglan nimo na. Ngano manglusot man na? May abound to every good work. Every good work you do. Ang panalangin mo buto. So diha na pang pangutana nimo. Nganong gibuhat man na nimo imo gibuhat? O, karon, nganong mo man imong gitrabaho sa imong kinabuhi para ka mo income? Umapangutan na pud mo, eh. A person who asked wanted to learn. Pero kung di ka magpangutan na, nganong ako man ang gibuhat? Pangutan na imong kagalingon ba? Tubanga sa amin. Oy, nganong imo man ang gibuhat na imong gibuhat? Para ka kansa man na. Kaya kung di na para sa Ginoo, hastan tithes, taguan nimo. It tends to poverty. Wala ito ka na-miss na ito, mga kaigsunan. Nindot kay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Laliman ka na all grace. All grace! So, dire ka pundok ang grace, dire, grace! Run! After my man serving me. Manduan na niya. Ikaw, magkabuang ka, mga kaigsunan, kadaghan na ba ani, balibaran na mong uban? Mao na kinabuhi sa Kristohanon. Dili kay sigihan lang kag baliban. Nana sa kabrad. Brad, maluoy tang kana mo, brad. Napon may paginhanglan, brad. Sa lain na pod, brad. Sa lain na pod. Ikaw na yung balibaran. Pero ang gi-design sa Ginoo nimo, ikaw maoy mo baliban. Di ba? Kay sobra-sobra na. Nalimag ka, nagukdon ka. Unya, sufficient ka tanan sa tanang butang, all things ha, all things. Mapagkaon, mabutang, maunsa diha. So, your want and your need is consist with these all things. Always pa, Jod. Amen? Pero, wala ni biya sa pagpangalagad. Dara kapait sa mga Kristohanon, naabot ang abundant life. Nawala man sa ministry. Na millionaire ka lang, arti ka naman kayo. Ninindot lang imong sakyanan, di naman kasakayng uban. Sufficient. Kasi ganahan ang imong kinabuhi, sufficient. Nindot kayo ni ba? Kung unsay ganahan na to, naay instruction how. Pait kayo ni lakas kalibutan. Ganahan kayo kunana, you don't know how. Pero again, para nindot ang success mga kaigsunan, sugdi sa why. Ngano imo na pagayon sa Ginoo? Kay ang reason nganong hatagad ka sa Ginoo, so that your work will abound. And when your work abound, the blessing
abound as well. Verse 9. As it is written, he that dispersed abroad, wa ko niingog Canada. Ato lang ni klaruhon. Ang kaning dispersed abroad diri, nang hatag ka ba? Ang imong kwarta mo'y nang abroad. Dili ikaw. Oh, nagkasinabot ha? Wala ka nagpalayo kay so pag-abound sa imong work kung wa ka diha. So it is written, he that dispersed abroad, he that given to the poor, his righteousness remaineth forever. O nilarga o nagpabilin? Yeah, how to show your righteousness? Your service. And how can you let your service remain kung wa nakadiha? Ang pinaka-lame gyud sa Kristohanon mga kaigsunan, when you replace God in providing all your needs. Yung sa pag-replace ng Ginoo, gibiyaan nimo kung asa ka gibutang para makuha nimo ang imong gikinahanglan. Pinaka-lame na siya nga provision sa Kristohanon. Sa unbeliever, okay na, but we are not unbelievers. We are believers. God can send His blessing wherever you are. Bulahan ang nanghatag sa pobre. So, kung imong sabton kining atong simbahan mga kaigsunan, kompletos, rekados. Gigiyahan ka para malibre. Ang atong ministry manabang sa mga pobre, but you are forcing yourself to be a part of the instruction that God gave us. And that is why na-feel nimo ang turbulence in life. Nag-aeroplano lagi ka. Meaning, nagtrabaho lagi ka, pero turbulence man sad ang imong giagyan. Daghan man kayo mga air pocket. Siyempre sa mga air pocket, na kay pocket way sod. Hangin ang sod. Kapuya na, oy. Sakay kag aeroplano, pero puro air pocket imong maagian. Magsuka-suka kas kalisod, ano, oy. Madigay may tabo madugay, makabuhi ka, mao na mawa ka, kaya nakabuhi naman. Nagtuo ka, gihigtan ka sa simbahan, wa ka higti diri, oy. Muna ay nakabuhi. Ngano si air pocket ba? Wa mangita tag kwarta, oy, muna di sa tamnimba ron, nakabuhi. Kaya nag-air pocket. Para malikayan na, tuguti nga ang tinguha sa Ginoo nga manginabuhi ka bountifully, manginabuhi ka nga cheerful nga klase panginabuhi, manginabuhi ka, mga kaigsunan, nga sufficient in all things, everyday pa yun, always, tumana siya. Give to the poor. Amen? Number 10. Verse number 10. Kutob ni sa 11. Number 10. Now, he that ministereth seed to the sower, kinsa man ni siya? God. He that ministereth seed to the sower, kita man ang sower. Ang Ginoo mo'y nag-bless na to. Both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Ang Ginoo mo ay mo patubo, mga igsoon. Mo na kung tumadon na gyud nimo ang Ginoo, wa gyud problema. And in verse number 11, Syaro, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Sabdon tani? Sabdon tani mga kaigsunan. Being enriched in everything. Usay pasabot na. Di ba? Lami gani imno ning gatas nga enriched with vitamins and minerals. Puno ba sana? Siksik, liglig at umaapaw. Ana ba? Ana nga klaseng kinabuhi. Kinsa may mohimo ana? Ginoo. To all bountifulness, diha nasipyat kay giputol nato. Didto ratataman sa siksik, liglig at umaapaw, pero wala na ang bountifulness. Wala na naputol imong giving.
So gipanalanginan ta para mo padayon ang atong pagtabang, paghatag. Nindot kayo sunod. Which causeth through us thanksgiving to God. Mao'y nakaingon nga daghan ang magpasalamat sa Ginoo tungod sa imong pagpangalagad. Tungod sa imong pagpanghatag. Daghan mga tao nagpasalamat sa Ginoo. Kung ang imong pagpanghatag, daghan mga tao nagpasalamat nimo, sipyat. Sunod, di naka-i-enrich sa Ginoo. Kaya nga naman, ikaw may napasalamatan, di man ang Ginoo. Naliman ka, kamo, you are giving bountifully, cheerfully. Unya, ningon din si Apostle Paul, nga maoy nakaingon, nga sa among pagbuhat ba, tungod sa inyong mga giving, daghan nagpasalamat sa Ginoo. Through us man. That causeth through us, because of your bountiful giving, through us, many nagpasalamat sa Ginoo. Through us, na ay pagpasalamat nga nahatag sa Ginoo. Pagkaninduta mga kaigsoon, kung nasabtan nato ning pagpangalaga sa Ginoo, tepa, uy, napata. Oh, kay napay usa. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. 20 to 21. 20 to 21. Mga kaigsunan, himaya sa Ginoo tanan ni. O sa gisultis Bible, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Kanang above all what you can think, above all what you can desire. Sometimes ang atong desire nindutan ako kung ingon ani akong kinabuhi. Pero ang plano day sa Ginoo para nimo pertinang ninduta di ay. Amen. Ngina ninduta no kung maka-auto lang gyud ko. Ang plano sa Ginoo day nimo kay nindot di ay nga sakyanan, dili kay auto lang. O, di ba? Oh, laliman ka. Kani among utok ba? Dako na jud kani pagsalig sa Ginoo kay kinalam ni pick up. Kinalam para sa pagkuha sa mga stocks, inguna na ba? So, huhungihong man nga hasta ang Ford nagingon ang Raptor maabot by September or December, pero V6, di man ko ganag V6. Dako ra kayo nga engine. So, ang ginas Yunes, palit lang sa taog wild truck. Wild truck ba? Igabot sa Raptor, palit po ta. Yawa no? Mura mag anak ni Pastor Dunel nga nagpapalit og truck ni Pastor Bibi. Giguro niya dito sa seaside. You buy me a truck? Ingon na si Pastor Bibi, okay, I will buy you a truck. I will buy you. Dakaw din siya. Tuyok sila. Pero pagtudlo kay ang Mitsubishi Strada man. Siya, that one. News Pastor Baby, what? So, no, not that one. I will buy you a small one. So, no, I don't like the small one. I want the big one. Something in common ni Timothy sa una sa pareha sila kadako. Nangad tumig Volvo. Nilingkod-lingkod ko sa Volvo to boost up my faith. Karon din ako ganag Volvo. Kuan, lingkod po si Timothy. Di na magud siya muhawa. So let's bring this home. I want this car. Let's bring this home. Nihilag ko siya, pirti ng am yun. Katimaan mo siya, Volvo XC60. Hilak yun siya niya, ang kato mga sales, kuan ba, representative, mura nagnaluoy na mo, hindi yun ka-afford ng mga tawa. Dong, yung amat na, tagaan siya candy. Para lang yun musugot. Naog na taon dong, maluoy kasi magginikanan dong.
Katong panahon na, dako na to ang 3 million, almost 4 million ang Volvo. Dako na to para namo. Ang sakyanan mo ato, crosswind pa. Ngawa pa na impas. So, lisod, mga kaigsunan. Pero, looking back. Kaglabiya sa Ginoo, no? Pag-inat ba, pagpadako niya sa among psychological wallet. Muna kaning among i-share ninyo, mga igsoon, this is very much possible sa imong life. Kay, sa agahapon to, nag-istorya niyo si Eunice. So, love, ngano man sa nasod, unsa man sa nasod sa imong utok, nganong ni jump man ka, nga ni palit man tas kaldero, atong panahon na, umantay kwarta. Yan, dugay ko nakatubag, akong nibalik. Ning ko nga, bitaw no, very scary. Kung kuyaw jud kaayo. Wag may kwarta ato. What good as in? Mao pa'y pagka-split sa church. Naglisod pa migbayad sa crosswind. Pagkalisuras kinabuhi. Pero nganong ako di ko kasabot, nganong ni jump man mi. Nganong ni kuha mi ato. Nya not knowing nga kami ni tag-ias company karon. Amen. Kami na ang nanghatag og sakyanan karon. Kadako ana nga kung balikan nimo ba, I cannot understand. Di ba? So that's how God works. Sometimes you cannot understand but seek for peace. Peace ra gito akong gikuan na to. Kung maimpas lagi na, ay kablaka kay luag kay sa akong nagdugan. Sugot siya. O karon, ingon na siya nako. I am almost convinced. Almost convinced na siya nga mag-wild track ni. No? Ako sa gingnan, if ever, nga moabot ng raptor, o niya, kanang kinahanglan na to i-dispose, nari sa atong mga consultant. Oh. Kinsa may mo card promo ninyo. Di ba? Magamit na yun nimo. Blessing kayo na. Ano man, di makuhaan na mong sakyanan. Di ba? So ako pasabot ba? That's how God blesses His people. As long as we know that there is a work, mga kaigsunan. Muna ganyan na buntag before may niyan diri. Nagsikog yaw-yaw. Niko, I don't want anybody to stop me from chasing that dream that God gave me. I have a dream to catch. Na-adjoy foundation nga mo to nga. We need that foundation para sa atong Agap Rescue. Ministry is, dili kayo na sa recognizable. But if we have our own foundation, makaingon ta mga kaigsunan, we can do anything in this world. Tanawa, unsa ang Ginoo mo supply sa mga motrabaho para niya. And to Him that is able, that is God, to do exceeding abundantly above all that we ask or think. So imagine na, what kind of life do you want to have? Imagine na lang, in your mind ba? What na bayad, igsoon? Kung ang imagination mo, simple gyapon, nga kanang morag nagkalisod gyapon ka, ikaw naginsad na. Kung unsay mahunahuna nimo palabuan as Ginoo above what you ask or think, above. Come on. Oh. Unto Him, para sa iyang himaya, be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages without end. Ha? Throughout all ages, world without end. Amen. So, sugod sa pagsulti ni Christ ani, until now, mga kaigsunan, we can claim this. We can claim this. So, ang problema, nasa ato. Wala sa Ginoo. Never blame God nga nagkalisod ka. Blame yourself.
if you really want to blame, ikaw rin yung mabasol. Why lie? You did not follow instruction. You did not listen. When there is a word given to you or preached to you, you did not listen. Na? Muna di mo matuman. So, when you become a part of God's economy, kung siya itong gisgutan karon, kung siya gustong ipabuhat sa Ginoo nimo, God wants you to give bountifully. Sunod, God wants you to give cheerfully. So pag nabuhat na nimo mga kaigsunan, here comes the blessing. Number 3, God wants you to live sufficiently. Walay kulang. Na? Mga amahan, paminaw mo. Usa sa pinakasubo nga part as a father, when your children ask something from you that you cannot provide. For me, it is a knife that is being stabbed in my heart. Murag gidunggab ko igsoon. Kung ang imong asawa dunay pangayoon nimo, unya di ka kahatag, pagkasakita sa dughan kung nahigugma ka. Uy, pag-imin mo pawawa ra mo. Pawawa ra mo. O birthday man ni Eunice karong pitsa 30, karong buwan na. August 30, birthday niya. Nakahatag na ko niya una og gift. Nakahatag na ko una katong Breville nga mixer. That is almost 40,000. Wala may nagpahambog ha. Kanang nag-share lang may bas, kalipay na mo. Kagahapon, nagpalit mi og supplement. Kay baw man jud ko nga sa iyang heart gyud, she likes jewelry. So ako siya giingnan kulab, kana lang mga gamit sa balay kay ako mga puro sa gamit sa balay akong regalo. Mura kong manabla ba? Tabla ta. Sa sunod bitaw kay ato mga personal gamit. Oh, naka-order naman may para sa next gift na mo. Rolex. So, nakonsensya ko ba? Niko sa husband, I need to meet the desires of my wife. Niko nga ato tag Ayala. No, dito may Ayala. Ay, SM. Dito may SM. Sa SM. Pag-abot sa SM, diretso may sa jewelry store. Pili siya. Siya kanilang kani. Pag-sulti sa price, nag-less sila og 30%? 40%? Pawawa ko ba? Pero sa akong kasing-kasing lipay kay ko, yehey, makatipid ko. Nag-sale sila 40%. So, pag tanaw sa price, uy, 11 na lang, kapin. Niko, sige, kana, nindot na. Punag usa. O di nindot kayo. Di ba? Niyag trabahante ka, kanang 11 sakit na kayo na eh. Nagipunan pa og mas mahal. Wa nagutman na mo na eh. Kaya ano, makatigom day mo ang ingon anak kadak adi ay. So, pasalamat ko sa sale. Kaya ang sunod, nahug naman lang siya og 15, no? 16? 65,000 tanan. Mga kaigsunan, blessing ni oy. Sa una, wag na. Manong dugo akong kasing-kasing man ko, Lord, if I am really called by you, ayog himo ang mahimo kong
kanang more than an infidel, that I cannot provide what my family needs. So, ingon anak, mga igsoon. Si Tim, wa pa yung birthday, sige na pangay regalo. Ha? Pero kanindot, kay ganahan na siya magkuyog, kay mo-appeal na siya present. Na siya komisyon. Nga na ba? Pero pa-eskwelahon kaya po na ako ni. Kinala na agin, mahimo na siya engineer or architect. Or architect nga engineer. Kundi madao sa duhaon. Kay tungod sa, ang purpose na, tungod kay manghatag ta og balay sa mga pobre. And he will make the design. He will engineer the project. Kaysa mag-hire ta. Manghatag mo tagbay. No? Unya, sa karon, sige na mong paminaw na ko, utok ni mo gadak ko. Istorya, ba rin uban no, nga naanak karon? Nga naanak karon? Nga na-enjoy mo, nga waman mo nag-appeal o sa journey. So, join sa journey. Ayun na mag-usik-usik ang inyong panahon sa kalibutan. Di adiri ang mapuslanon nga mga higayon, mga igsoon. Amen? So, di man na sayop, no? Nga mamaligya mong kaldero. Sayop man na? Para sa buluhaton? No. Gipabaligya dahil ka niya pagkahuman para makakwarta ang simbahan. Ikaw man may makakwarta, mas dako makakwarta kaysa kumpanya. Gihatag ni Ginoo na to para ninyo. Amen? But, I'm sharing this to you not to encourage you to earn. But I'm sharing this to you to encourage you to serve. Amen. Amen. Mo-serve ta. Amen. Amen? Para makahimo ta og buluhaton nga dili kaya sa kalibutan. Amen. Naa sa simbahan. Amen. We are the one who is ordained to proclaim Christ. Okay? So, did you learn something today? Bow your head, close your eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful moment with you, O God, today. Thank you for giving us instruction how to become blessed and to become a blessing, how to live our life abundantly, above that what we could think and ask. And thank you, Lord, for telling us today how able you are to give us a life na mahimong blessing sa uban mga tao. Thank you for your people, O God, hearing this message today. I pray nga sa ilang pag-respond sa mensahe, tuguti, Lord, nga tinud-anay ang naa sa ilang kasing-kasing, because I know and I believe that you are watching their heart more than listening to their mouth. So I pray, Lord, that in this invitation, mahimaya ka sa ilang pagluhod karon o sa pag-ampo. And I pray, Lord, na whatever request your people, kung sibo gyud sa imong kabubuton, Lord, please grant it to them for your glory and honor. We pray all these things in Jesus' name.